at the Museo de Muntinlupa. Malawak tong museum na to, so hanggang second floor lang yung pwedeng ikuntan. So guys, naglalakad na pala kami dyan papunta ng museum. Ito nga pala yung makikita ninyo pagpasok. Pero sa loob niya mas marami pa. Tapos guys, pagpasok ko dito, tignan yung mga kasama ko, nag-uunahan pang pumasok. So guys, ito na pala yung mga makikita ninyo sa second floor ng museum. Dito yan guys sa Muntinlupa. Sayang lang kasi hanggang second floor lang siya. Wala pa daw kasi sa third floor eh. Tapos ito nga pala, hindi ko lang sure pero sabi nila, ito daw yung sinuot ng binansagan ng hari ng Tondo. Yun nga pala siya guys, yung mukha niya, tapos adyan na rin yung fingerprint. Tapos guys, pagpasok ko dito, nandito yung classmate ko, nagpipicture siya. Tapos mga nakadikit dito yung mga kape, gatas, crayons. Yan. May gamot pa, may bote. Pero actually, matanda rin naman siyang tignan. At ito naman yung mga iba't ibang kagamitan na iniwan sa atin ng panahon, guys. Tulad na ito guys, di ko alam yung tawag dito pero bansagan na lang natin siya ng chair of death. Hihina ako sa kabobohan mo. At ito naman yung mga naging mayor ng Muntinlupa. Ang dami nila guys. And so far old na mga pics nila. So amazing. You know? Uwa! Hi! Okay. Nandito na rin pala nakalagay yung mga pangalan nila. Tignan nyo na lang. Ito naman guys, idea ko lang. Pero parang machine siya ng mga scientist, ganun, mga nag-experiment. Yun. Basta, ay namang husga. Ito yung mangga na kahit di mo dinidiligan, may bunga. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. Hi! Okay. Eto pa pala guys yung mga kagamitan ng mga mangsasaka, maninisda, yan. Yung iba kasi pamilya, yung iba hindi na. Kaya, buti na lang talaga may tayo, mga ganito, mga museum, ganyan. Pagandahan kasi tayo sa museum. Pagka pumasok ka talaga, ma-feel mo yung vibe noon, no? Yung pag nakakita ka ng mga gamit na hindi naman familiar sa'yo, na nakaka-amaze lang talaga. Sa totoo lang. So guys, tapos na pala kami mag-ikot sa museum. Ito na rin pala yung mga pics na nakuha namin dito.
few moments later. Andito kami sa sports As you complex. can see naman guys, super init talaga. Pero, dahil nga tourist spot to, dahil pa rin tao. Dude, dahil tao. Okay na, nililibot namin yung likod ng sports complex. And kakadaan na namin kanina Sports Aquatic Center. Yeah, thankfully, hindi siya sobrang init kasi may hangin-hangin pa naman. Akala namin nasa Baguio kami. Yun pala nasa Muntinlupa lang pala. Barangay Tunasan. And now, nandito kami sa Baguio. Baguio! Joke lang! Hi! Okay. 2 hours later. Ayan, nandito na kami sa kalagitnaan ng sports complex. Yung nasa taas ay yung mga bench, yung mga inuupuan pag may event. Pwede silang umupo dyan pag may event. Nakatawa kami kasi may card. Baka makulit kami. And now, lalabas na kami ng sports complex event for the go! Get out. Ayan, 1 eternity later. nandito kami ngayon sa food court. Makakabili kayo ng kahit anong pampalamig. Pag nagutom kayo, pag nauhaw kayo. May kwek-kwek, may kwek-kwek, turon. May shampoo. May mga pagkain. Iba't ibang pagkain dito. Pang merienda. Kaya punta na kayo dito. Ito, papunta kami restaurant. Saan pwede? CR. Just the comfort room. And merong female and male. And this is the storage room. Ano ba dito? You know naman, ang mga Pilipino, they like playing basketball. Welcome to Sports Complex, the famous. Welcome to Sport Complex! Hi guys! This clip was about San Pedro. Bakit nga ba San Pedro? Part pa din ba siya ng Muntinlupa? Hindi ba Laguna na ang San Pedro? Here's the facts and history about San Pedro Tunasan. So, Tunasan was called Tunasancillo during the Spanish colonial period, and it was a barrio and also part of the vast hacienda owned by the Agustinian Recollects in the pueblo or town of San Pedro Tunasan in the province of La Laguna. San Pedro de Tunasan was a town in the Philippines that became the city of San Pedro Laguna in 1902. The town of San Pedro de Tunasan was found in 1725 by the Spanish. Noong 1903, San Pedro Tunasan ay kadugtong siya ng Binyan. Noong 1907 naman, San Pedro Tunasan sold the barrio of Tunasancillo to Muntinlupa, which was then part of Taguig. So, after the separation, the town changed its name to San Pedro at ang ibinentang barangay ng Tunasancillo ay pinalitan ng pangalan na Tunasan.